Good day sa manonood ditong video. Good day ma'am, good day classmates. At ang topic ng Group 16 na i-report namin is the Fermat-Kriatic Factorization Method. Kami po pala ang reporters ng Group 16. Ako po pala si Marjon B. Manawat. Ay Fermat-Kriatic Factorization Method, ito po ay ginagamit na technique upang mag-factor ng mga lalaking numbers. Ito ay mas mapapadali ang pag-factor ng mga lalaking numbers. Fermat described a technique of his for factoring large numbers. This represented the first real improvement over the classical method of attempting to find a factor of n by dividing by all primes not exceeding n. Fermat's factorization scheme has its heart the observation that the search for factors of an odd integer n, because powers of 2 are easily recognizable and may be removed at the outset. There is no loss in assuming that n is odd is equivalent to obtaining integral solution x and y of the equation. So, sabihin natin yung number n, tapos yung factors niya is the x squared minus y squared. If n is the difference of 2 squared, then it is apparent that n can be factored as, so yung sinabi ko kanina, n is equal to x squared minus y squared. Pwede rin natin i-factor ito na at magiging x plus y at times x minus y. Okay, conversely, when n has the factorization n is equal to ab with a greater than or equal b and b greater than or equal to 1, then we may write n is equal to a plus b over 2 squared minus a minus b over 2 squared. Moreover, because n is taken to be an odd integer and a and b are themselves odd, hence a plus b over 2 and a minus b over 2 will be n non-negative integers. One begins a search for possible x and y satisfying the equation n is equal x squared minus y squared, or what is the same thing, the equation x squared minus n equals to y squared. Yung kaninang n natin, pag pinactor siya, pwede magkakaroon siya ng number na magkakaroon siya ng equation na x squared minus y squared. Pero pwede natin siyang baguhin din yung pagpasunod-sunod ng pattern. Pwede gawin natin siyang x squared minus n equals to y squared by first determining the smallest integer k, for which k squared is greater than or equal n. So maghanap tayo ng number, sabi yung k, at dapat yung number is, pag in-squared, is greater than or equal n. At pag hindi naman sumakto doon, now look successively at the numbers, dadagdagan lang natin siya ng 1. Katulad dito, k squared minus n, pag kulang, dagdagan pa natin k plus 1 squared minus n, pag kulang pa rin, k plus 2 na, hanggang sa maging k plus 3 and so on. Until the value of m, hanggang sa umabot tayo sa value ng m, is greater than equal to the factor of to the square root of n. Is found, making m squared is a perfect square. Hanggang sa makahanap tayo ng value ng m squared na perfect square. This process cannot go indefinitely because we eventually arrive at n plus 1/2 all over 2 squared minus n is equals to n minus 1/2 squared. Ano tayo dito ng example para mas madali natin maintindihan. So, sinabi na i-factor natin yung number na 119,143. Ang solution natin is mahanap muna natin yung unang value. Solution, we find that 345 squared is less than 119,143 and less than din siya 346 squared. Paano nahanap natin yung 345 squared? Yung 345 squared kasi square root siya nung 119,143. Okay? Pero sabi dun sa formula natin, dapat mas malaki yung
yung number, yung k squared minus n, at mas malaki yung k squared. So, ang gagamitin natin is the 346 squared. Kasi mas malaki siya doon sa number natin, sa value natin. So, dito makita natin 346 squared na yung sinimulan. Kaya 346 squared minus 119,143 is equal to yung 346 squared is equals to 119,716 minus 119,143 is equal to 573. Dito sa unang part na to, 573 yung value na lumabas. Yung 573 is hindi siya perfect square, kaya ipagpapatuloy pa rin natin. So, dadagdag natin yung 346 ng isa pa, magiging 347 squared minus the value ng n, 119,143. So, ang value naman ng ang labas nun ay 1,266 na hindi siya perfect square. Okay? Ang sinasabing perfect square, kapag multiply mo yung pag hinanap mo yung square ng isang value, dapat walang remainder, dapat sakto, yun ang perfect square. Okay? So, kulang pa rin, dagdagan natin ng isa pa yung value natin, kaya magiging 348 squared. Ma-minus natin sa value ng n, at ang kanilang difference is 1,961, which is not a perfect square pa din, kaya pagpapatuloy natin hanggang sa umabot tayo dito sa 352 squared minus the value of n, 119,143. So, ang difference nila is 4,701, which is a perfect square na 69 squared. Okay? Therefore, ito na answer natin. Therefore, n, 119,143 is equal to ito yung value na abot natin, 352 squared. Ma-minus natin siya sa 69 squared. 69 dapat to. 69 squared. Tapos, pag finactor natin siya, magiging ganito, 352 minus 69, 352 times 352 plus 69, which is 421 times 283. So, yun yung answer natin. Ang answer natin is 421 times 283. Thank you po for listening.